Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, iba pang may kaugnayan sa Pogo sa Pampanga, kakasuhan na. Scam hub sa isang palapag ng pribadong gusali sa Parañaque, sinalakay. Multa sa mga motoristang walang RFID o kulang sa load, inaangalan. Sa MBC TV correspondents, sundalo at kanyang pinsan arestado sa pagpapaputok ng baril habang nagiinuman sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Nesty Petesio target makakuha ng ginto sa 2028 Olympics. At sa Showbiz Spotted, Shasha Padilla nilinaw na wala siyang rare kidney disease. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas sa una sa ating mga balita. Kakasuhan na si dating presidential spokesperson at Attorney Harry Roque at iba pang nadadawit sa issue ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pampanga. Itong kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kasunod ng pagiging legal counsel nito para sa kumpanya ang iniuugnay rito. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Nicole Lopez Pawayan. Kakasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC si Attorney Harry Roque ng qualified trafficking in person. Ito ang kinumpirma ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ukol sa mga ulat na may kakaharaping kaso si Roque at iba pa. Ayon kay Casio, nag-ugat ang kaso ni Roque dahil sa kanyang pag-abogado sa real estate company na Whirlwind Corporation kung saan nakatayo ang illegal na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Din pong immigration lookout bulletin order si Ginoong Harry Roque sapagkat isa din po siya sa mga persons of interest na pinag-iisipan at posibleng kasuhan namin base sa mga ebidensyang hawak namin. So, ang original naming intent was one after the other, kasuhan namin yung mga persons of interest namin doon sa Lucky South 99, yung Porac Pogo Hub. Kaya lang, mas minabuti ng aming task group, lalo na ng ating mga miyembro ng mga prosecutors na minsana na lang i-file yung mga kaso laban doon sa mga persons of interest. So, sabi ni Casio, iniaayos lamang nila ang isasampang reklamo laban sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inaasang may bababa ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa paglaki umano sa farm, tila wala nang babalikan sa dismissed Bambang Tarlac o SIB, dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Guo bilang stateless individual sa oras na makansila ang kanyang Philippine passport. Ayon pa sa PAOC, wala ring Chinese passport ang dating alkalde, kaya't kung mahuli man nila ito ay hindi rin nila alam kung saan ito ipadideport. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulyas. Oras na kanselahin na ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang pasaporte ni dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Guo, siya ay magiging isang citizen of no country o stateless. Sa pahayag sa DZRH ng spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio, ito ay dahil wala ring hawak na Chinese passport si Guo. Tama po, pero let me categorically state that he has no Chinese passport. It's, according to our Chinese counterpart, she has lost that passport or lost the right to use that passport when she opted to take a Filipino nationality. So ang huling pagkakataon na nagkaroon siya ng pasaporte ng China would be the time that she entered the Philippines na kasama ang kanyang mga magulang
using the Special Investment Retirement Visa, yung SIRV na tinatawag. So may katagalan na po yun. Kaya naman paliwanag ni Casio, noong Mayo pa nila pinoproblema kung saan ipadedeport si Guo, oras na mapatunayang hindi rin siya isang Pilipino. Dagdag pa nito, magiging masalimuot din ang proseso kapag nahuli na ang alkalde. Samantala, hindi naman iniaalis ng PAOK ang posibilidad na may opisyal ng pamahalaan ang tumulong para makalusot si Guo palabas ng bansa. Ito ay dahil bagamat walang record sa immigration ang pag-alis nito sa Pilipinas, posible pa rin anyang dumaan ito sa immigration pero naging invisible lamang sa kanilang sistema. Ayon naman kay Casio, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa malapelikulang pagtakas ni Alice Guo sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, sinalakay ng mga otoridad ang natuklasang scam hub sa isang palapag ng pribadong gusali sa Parañaque City. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Miski 415 empleyado ng isang scam hub sa isang palapag ng pribadong gusali sa Parañaque City ang inaresto ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office. Sa panayan natin kay NCRPO Chief General Melencio Nartates, karamihan sa mga ito ay Pilipino, meron ding mga Chinese, Indonesian at Malaysia nationals. Pinasok natin yung ilan sa 5 kwarto ng scam hub kanina. Naabutan nating nakatalukbong pa ng kumot yung mga empleyado doon. Tumamba din sa atin yung sangkatutak na cellphone at mga computer na puro Chinese character ang laman gamit sa pangi-scam. Sabi ni Nartates, ang budol ng mga ito ay love scam, investment scam, theft identity at kung ano-ano pang illegal na aktibidad. Posibleng niyang yung mga empleyado rito ay lumipat lang mula sa mga illegal na Pogo Hub na nasa lakay na noon pa ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon, kulang-kulang 1 buwan na umano na nag-ooperate sa lugar ang nasabing scam hub. Sabi pa ng NCRPO Chief, hinahunting na nila ngayon yung bossing nito na isa umanong Chinese national. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Samantala, pinakakalma ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga residente nito matapos mapaulat ang isang monkeypox patient na nagpaspa at nagpaderma sa lungsod. Pagtitiyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, handa ang kanyang lungsod na tugunan ang mpox. Magbabalita si Val Gonzalez. Walang dapat ipangamba dahil handa ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon para harapin ang pagkontrol at pagtugon laban sa mpox o monkeypox. Ito ang inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kasunod ng natukoy na first case ng mpox sa bansa na nagpa-spa at nakipagtalik pa sa isang massage attendant sa Quezon City. Ayon kay Mayor Belmonte, taong 2022 pa binalangkas ng LGU ang sarili nilang mekanismo para tugunan ng anumang health o virus-related incident gaya ng mpox. Sa ngayon ay activated na rin ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit ang isang quick response team na tumututok sa contact tracing. Sa ngayon ay sarado na ang spa clinic kung saan nagpa-service ang 33 anyos na lalaking infected ng mpox dahil naman sa kawalan ng mga kaukulang permit to operate. Samantala, sa official statement ng Infinity Spa, nagpapatupad daw sila at sumusunod sa mga safety protocol. Patuloy anilang kanilang koordinasyon sa mga kinauukulang mga ahensya para tiyakin ang mataas na pamantayan ng kaligtasan sa lahat ng kanilang mga branches. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapila na rin ang African Swine Fever Control sa mga susunod na agenda ng Metro Manila Council o MMC. Ito'y sa gitna ng mas pinaigting na security measures ng Bureau of Animal Industry para pigilan ang pagpasok ng ASF sa Metro Manila. Tutukan natin ang lahat ng yan sa report ni Edniel Parosa. Namumurong talakayin ng Metro Manila Council ang mga ginagawang aksyon ng Bureau of Animal Industry para maiwasan ang pag-abot ng African Swine Fever sa Kalakang, Maynila. Ito ay matapos makipagpulong ng mga opisyal ng BAI,
kina MMDA Acting Chairman Don Artes at General Manager Procopio Lipana kaugnay ng mga isinasagawang inspeksyon sa mga papasok na baboy. Napatid na nagdagdag pa ng checkpoint ng BAI sa Northern at Southern NCR mula nang magka-resurgence ng sakit sa Batangas at iba pang lalawigan. Pero batay sa ating impormasyon, dinadaanan din ng mga magbababoy ang Marcos Highway sa Eastern Metro Manila, lalo't may mga baboyam din sa Rizal, gaya sa bayan ng Rodriguez. Ayon sa MMDA, pinag-aaralan ng PAI na magdagdag pa ng inspection site sa NCR, bagay na nakatakdang ipresenta sa mga alkalde sa susunod na linggo. Samantala, dito sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong City, palugi na kung tawagin ang mga retailer ang menos 10 pesos hanggang 30 pesos na benta nila sa baboy. Mas tinatangkilik kasi umano ang frozen na karaning baboy na galing sa ibang bansa dahil sa takot sa ASF. Wala nang kumuha. Ano naman gagawin namin sa baboy namin? Magkano bang frozen ngayon? Paano? Diferensya. 360. Siguro mga 50. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng boxing, desidido pa rin ang two-time Olympic medalist na si Nesty Petesio na ipagpatuloy ang karera nito sa susunod na 2028 Olympics. Para sa Pinay boxer, kung walang ginto, walang hihinto. Ang naging buong pahayag ni Petesio, tinutukan ni Millie Borja. Sa suporta po na binibigay ng mga Pilipino at ng mga tao na nasa ibang bansa po, nasabi ko sa sarili ko na ito talaga yung salitang walang ginto, hanggat walang ginto, hindi na Yan ang naging pahayag ni Pinay boxer at two-time Olympic medalist Nesty Petesio nang tanungin kung magbabalik aksyon pa ba ito sa susunod na 2028 Los Angeles Olympics. Every time na lagi ko nababasa yung mga private message nila sa akin, parang gusto ko pa ng isa. Yun lang yung sinasabi. Ay, hindi na natapos. So, gusto ko pa ipatuloy ko hanggang LA. Kaya sa suporta na binibigay ko sa akin yun. Kabilang si Petesio sa nagbigay karangalan sa Pilipinas matapos nitong maiuwi ang ika-4 na medalya at ika-2 bronze ng bansa sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos niyang makuha ang ika-3 pwesto sa women's boxing 57 kg division. Pero bago yan, una nang nag-uwi ng karangalan ang 32-year-old boxer noon pang 2020 Tokyo Olympics matapos niyang makuha ang silver medal. At dahil sa nagawang kasaysayan, nagsisilbi na rin itong inspirasyon hindi lang sa mga kapwa boksingero, kundi maging sa mga kababaihang nais ding makatapak sa Olympics. Kaya naman makahulugang mensahe ni Nesty. Sa lahat po ng kabataan, especially sa mga kababaihan, gusto kong sabihin sa inyo na unang-una dahil lagi tayong pinipigilan na yung boxing ay para sa kalalakihan lang. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po totoo yun. Kaya po nating maglaro din sa mga combat sports, especially sa boxing po. Inaanyayahan ko po lahat ng mga kababaihan na huwag niyo po pigilan ang sarili niyo. Kung may gusto po kayong sports sa salihan na sinasabi po ng iba na para sa kalalakihan po, kaya po natin gawin yun. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 3 komite sa Senado iimbestigahan kung paano nakatakas si Alice Guo. Fishing ban sa Cavite, inalis na maliban sa mga shellfish. Pinsala ng oil spill, aabot na umano sa 1 bilyong piso. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nagtapos sa ika-3 pwesto sa Diamond League sa Switzerland. At sa Showbiz Spotted, Carla Abellana dasal ang hiling matapos isugod sa ospital. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Pinalaga ng ilang motorista ang naghihintay na multa sa mga walang RFID at kulang sa load na dadaan sa mga expressway simula August 31. Sa panayam ng DZRH News, sinabi nilang wala namang masama sa bagong polisiya. Pero dapat munang ayusin ang serbisyo sa mga toll road. Napapakamot na lang daw sila sa ulo kapag sumusobra sa dapat singilin ng expressways ang ibinabawas ng mga ito sa kanilang RFID load na kung minsan ay nagiging triple pa. Sabi naman ng ilang motorista, mga expressway nga ang dapat patawan ng multa sa palpak nilang mga serbisyo sanhi umano ng pagkakaantala ng biyahe at katakot-takot na pila sa mga toll plaza. Dapat parusahan din sila sa nila, sa mabagal, sa delay na pagbasa ng mga camera nila sa yung mga sensor nila. Pinagtatrabaho ko kami, dali ang RNI. Exit ako ng Terminal 3. Ang charge ko sa akin 170, dahil hindi ako matanungan. Hindi ko na po pwede i-charge na 35 lang dapat. Pero na-charge sa akin 170. Oo. Sa iba pang balita, hihilingin naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa International Police na ilagay sa Blue Notice si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo matapos ang umano'y pagtakas nito sa ibang bansa. Ang buong detalye ibabalita ni Boy Gonzales. Nakipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa International Police o Interpol kaugnay kay dismiss Banbantarlac Mayor Alice Guo na sinasabing nakalis ng bansa noong July 18. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago na nakadakda nilang hilingin sa Interpol na ilagay sa Blue Notice si Guo. Tuloy-tuloy yan. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa akin. Possible po ba yun? Knowing na wala pa namang warrant? May warrant siya. May warrant siya from the Senate. Pwede niyo po, yung red notice and blue notice, kayo po ba mag-initiate? Yung red notice po ay magamit criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Ganun lang po. Will you initiate po? NBI po ba will initiate? Ay, siyempre, merong ganung request. The coordination is with you. Yes, Samantala, sinabi ni Santiago na nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI kung nasa bansa pa si Guo o wala na. Hindi rin batid ni Santiago ang ulat na may posibilidad na kamukha lamang ni Guo ang umarap sa notaryo para panumpaan ang kanyang kontrasalaysay sa DOJ para sa reklamong human trafficking. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang magsama-sama ang tatlong Senate committees na pinamumunuan ni Senators Coco Pimentel, Risa Hontiveros at Raffy Tulfo para ungkatin ang katotohanan sa pagtakas ni Banbantarlac ex-Mayor Alice Guo. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Ikinasana sa Senado ang investigasyon kung paano nakatakas ng bansa si dating Banbantarlac Mayor Alice Guo. Tatlong komite ang magsama-sama sa gagawing pagdinig. Ito ay ang Senate Committee on Justice na ngayon ay pinamumunuan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros at Committee on Public Services ni Senador Raffy Tulfo. Gagawin ito sa araw ng Martes, August 27. Pangunahin sa mga iimbitahan ay mga opisyal ng Bureau of Immigration, Airport Police at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kasama din ang mga patuloy na nag-iimbestiga sa kaso na National Bureau of Investigation at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Sa panig ni Mayor Guo ay ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David at ang sinasabing nagnotaryo sa kanyang counter affidavit noong August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan na si Attorney Elmer Galicia. Ayon kina Pimentel at Hontiveros, maraming dapat ipaliwanag sa kasong ito dahil may entry sa ibang bansa ngunit hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung paano nakalabas ng bansa si Guo. Sa panig ni Senador Tulfo ay ang kanyang tinitignan ay ang posibilidad na sumakay ng chartered flight sina Mayor Guo na hindi nahigpitan sa ating mga paliparan.
Sa report ng PAOCC, batay sa kanilang mga impormasyon na nakalap sa kanilang mga counterpart sa ibang bansa, sa Denpasar Airport sa Bali, Indonesia, unang lumapag si Mayor Go bago nagtungo ng Kuala Lumpur, Malaysia at Singapore, at sa pinakahuli ay muling bumalik sa Indonesia. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Bumubugso pa rin ang easterlies na siyang magdadala ng halos maghapong pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kabilang dyan ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sorsogon, Davao Region at Hilagang Mindanao. Habang makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas na uulanin ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Lumakas na rin bilang tropical storm o bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Shanshan. Patuloy itong binabantayan ng Pag-asa na namataan kaninang umaga sa layong 2,140 kilometers silangan ng Luzon. Sa pagtaya ng Weather Bureau, magpapatuloy ang fair weather condition over the weekend habang posible namang bumalik as early as tomorrow ang hanging habagat. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inalis naman ang fishing ban sa lalawigan ng Cavite matapos maperwisyo ng oil spill. Ayon kay Governor John Vic Remulla, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na ligtas ng kainin ang mga huling isda Cavite maliban sa mga shellfish. Pumalo naman sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala ng oil spill sa probinsya kung saan 8 lugar ang isinailalim sa state of calamity noong isang buwan. Umapila rin si Remulla sa may-ari ng MT Terra Nova na magkaroon naman ng kaunting malasakit para sa mga residenteng naghihirap anya dahil sa kanilang kapabayaan. Agad nag-alala ang fans at mga kasamahan sa industriya ni Carla Abellana. Ito'y matapos ibahagi ng aktres na isinugod siya sa ospital. Ang iba pang detalye tunghayan sa Showbiz Report na ito. Isinugod sa ospital si Carla Abellana. Ito ang latest post ng aktres sa kanyang Instagram account. Kalaki pang ilang kuwang larawan habang naka-confine sa Diliman Doctors Hospital, dasal ang hiling nito para sa kanyang agarang paggaling. Makikita rin ditong pumalo na sa 39.6 ang kanyang body temperature. Hindi na idinetali ng aktres kung bakit ito na ospital. Tanging "I've been in so much pain and discomfort" ang ibinahagi ni Carla sa followers. Agad namang nag-alala ang fans at bumuhos ang well wishes mula sa mga ito, gayon din sa mga kasamahan ng aktres sa industriya. Last June, ipinagdiwang ni Carla ang kanyang 38th birthday. Sa post ito noon, nakasaad na grateful siya sa itong ito ng kanyang buhay para matuto at mag-grow sa kanyang mga pagkakamali. At kamakailan lang, ibinahagi ng aktres na naaprubahan na ang inihain itong petisyon para maging legal sa Pilipinas ang kanilang divorce ni Tom Rodriguez sa Amerika. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Resulta ng investigasyon ng COA sa confidential funds ng Office of the Vice President, premature maging basihan ng impeachment. Sa MBC TV correspondents, sundalo at kanyang pinsan arestado sa pagpapaputok ng baril habang nagiinuman sa Pangasinan. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa mga nagvivideoke, magdamag, alamin. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nagtapos sa 2nd pwesto sa Diamond League sa Switzerland. At sa Showbiz Spotted, Shasha Padilla nilinaw na wala siyang rare kidney disease. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Naniniwala ang isang kongresista na premature ang resulta ng investigasyon ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP para sa niluluto umanong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang datos kasi na ipinasa ng COA ay bahagi naman talaga ng budget hearing process. Pakinggan natin ang ulat ni Milky Rigunan. Premature na maging basehan ang resulta ng investigasyon ng Commission on Audit sa Office of the Vice President para maisulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos aprobahan ng House Committee on Appropriations ang resolusyon para isabpina ang COA report para sa utilization ng pondo mula 2022 hanggang 2023. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang findings ng COA ay bahagi ng regular budgeting process at sa ngayon, walang indikasyon na pwede itong magresulta ng impeachment process. Sabi ni Adjong, counterproductive ang impeachment process dahil lilika ito ng pagkawatak-watak bukod sa maraming mas importanteng issue na dapat aksyonan ng Kongreso. Narito si Congressman Zia Alonto Adjong. Alam po namin dito at alam po ng liderato ng House of Representatives, this is counterproductive to the work that we are doing right now. Itong usaping impeachment, alam po natin, no? That's why we don't put credence on the issue because alam po natin na this is not only create disunity, create chaos politically, but it also counters. It's counterproductive and it counters the efforts and the positive result of everything that we have done and everything that we continue to do. Paliwanag pa ni Adjong, layunan ng investigasyon ng COA na maiwasan ang hindi tamang paggamit ng pondo ng Intel at confidential funds. Sa findings ng COA, nagastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential at Intel funds sa loob lamang ng 11 araw o katumbas ng 11 million pesos kada araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isusulong naman ng Trabaho Party List ang kahandaan ng Kabataang Pilipino sa paghahanap buhay, mapa senior high school o college graduate man. Paniwala ng partido, maituturing na asset sa ating workforce ang hatid nilang youthful spirit. Kaya naman ay dapat silang hubugin ng tama. Nagbabalik si Edniel Parosa. Maiging tututukan ng Trabaho Party List ang mga isusulong nitong mga batas na layong maging handa ang kabataan sa hanap buhay pagtapos ng kanilang pag-aaral sa senior high school o sa kolehiyo. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, naniniwala sila na nagsisilbing asset sa Pilipinas ang youthful population o kabataan nito dahil hindi mamomroblema ang workforce sa mga susunod na dekada. Ngunit iginiit ng Trabaho Party List na dapat siguruhin ng pamahalaan na pagyamanin, alagaan at ihanda ang kabataan sa mga hinaharap na hamon ng iba't ibang sektor o industriya kapag sila ay nakagraduate na sa SHS o kolehiyo. Dapat umanong makipag-ugnayan ng pamahalaan sa business sector upang maiangkop ang curriculum ng SHS para mapuno ng mga kakulangan at pangangailangan ng bawat kumpanya. Dagdag ni Attorney Javier, dapat ding tignan at aralin ng datos kung kinakailangang rebisahin ang budget ng mga state university upang ang lahat ay may oportunidad na makapag-aral sa kolehiyo. Batay sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, sa 34% na hindi tumutuloy sa college, 20.1% nito ang nagtatrabaho na, samantalang higit 14% naman ang walang trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestadong isang sundalo at pinsan nito matapos magpaputok ng baril habang nagiinuman sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang sundalo at kanyang pinsang magsasaka arestado dahil sa walang habas na pagpapuputok ng baril habang naggiinuman sa Asingan, Pangasinan. Nasa kustodiya ngayon ng Asingan Police Station ang mga suspect na sila Romel Ganal, 36 anyos magsasaka, residente ng Barangay Cabalityan, at ang pinsan niya na si Army Sergeant Jojo Ganal, 36 anyos, miyembro ng AFP na nakatalaga sa 5th Military Intelligence Philippine Army, Barangay OP Gamo, Isabela, at naharap sa kaukulang kaso
Agosto. Sa ulat ni Chief of Police Major Catherine Awingan, nakipag-inuman ang magpinsan sa Barangay Cabalichian alas 8:40 ng gabi at hiniram na Romel ang baril ni Sergeant Ganal at walang habas na pinaputok pataas na ikinasindak ng mga residente, kaya agad nag-report sa pulis ang mga barangay official na mabilis namang nakaresponde at naaresto ang dalawa. Nasamsam ang baril na caliber 45 government issued kay Sergeant Ganal. May 3 magasin, 36 na bala at na-recover din ang 4 na basyo at isang depormadong tingga ng nasabing baril. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Pinangunahan ng 68th Infantry Mediator Battalion ang simultaneous tree growing activity sa Sitio Mundol, Barangay Gupitan, Kapalong, Purok 3, Dato Davao, Laak at Sitio Kalimutan, San Vicente, Loreto, Agusan del Sur noong Agosto 19, 2024. Ang mga sundalo kasama ang komunidad ay nagtanim ng 2,715 na punong namumunga, kabila ang mga rambutan, durian, mangustin, nara, bakan at kalumpit. Itinatampok ng pagsisikap na ito ang pangako ng batalyon sa pangalaga sa kapaligiran at kapakanan ng komunidad. Ayon kay Second Lieutenant Desiree Bles Lucero, Acting Civil Military Operation Officer ng 68th IB, na ang nasabing aktibidad sa pagtatanim ng puno ay bahagi ng mas malawak na misyon ng 68th IB na isinusulong ang ecological balance at support sustainable development, lalo na sa mga lugar na malapit sa Pantarona Range, at ito ay isang protektadong lugar na kilala sa cultural and biological diversity at dating lugar na malakas ang New People's Army o NPA. Ang aktibidad ay pagtulungan sa local government unit ng Kapalong at tumanggap ng malakas na suporta mula sa pamahalaang panlalawigan ng Davao del Norte, mga ahensya ng gobyerno, Fraternal Order of Eagles Club Association Chapter, mga kabataan at Kalinaw SEMR. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pabor ang pamunuan ng Bacolod City Police Office o BCPO na gagawin na mga intelligence ang mga miyembro ng Guardia. Ayon kay OIC BCPO Director Colonel Joresti Coronica, pwede magiging intel ang mga security guards dahil vigilante ang mga ito sa kanilang nasakupan. Dagdag pa ni Coronica, malaki ang maitutulong ng mga gwardya na magiging informant at force multiplier sa pag-solve ng mga krimen. Ang mga security guards nakapagbigay na ng informasyon at makakatulong hinggil sa mga nangyayaring krimen sa mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pag-videoke ay malinaw na pinagmumulan ng ingay at bagamat may mga okasyon na pinahihintulutan ito, mayroon pa rin mga limitasyon na kakabit dito. Pero paano naman kung non-stop ang videoke ng iyong kapitbahay? Mayroon bang parusa na maaaring kaharapin ang mga sangkot dito? Pakinggan ang report ni Rose Babiera. Bahagi na ang pagvivideoke ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino. Madalas, ito pa nga ang sentro ng selebrasyon lalo na kapag lumalalim na ang gabi. Pero minsan, sa kasarapan ng usapan at kantahan, nakakaligtaan na ang oras at ingay nito. Bagamat nais lamang mag-enjoy ng marami, responsibilidad pa rin ng bawat isa na iwasang makaistorbo lalo na ng mga kapitbahay. Dahil ayon sa batas, ang pagbivideoke ng oras-oras, lalo na iyong mga umaabot sa alanganing oras kung saan nagpapahinga na ang marami ay maituturing na nuisance. Ang nuisance ay mga akto o bagay na nakakapinsala, nagdadala ng panganib, nakakairita, immoral, nagdudulot ng obstruction sa daan at naghahadlang sa paggamit ng isang property. Nakasaad ito sa Article 694 ng Civil Code at maaaring kasuhan ng civil case ang nag-ooperate ng ganitong mga videokehan. Ito rin ay paglabag sa House Bill 1035 o an act prohibiting the use of videoke, karaoke systems and other amplifying equipment that cause unnecessary disturbance to the public within the residential areas and providing penalties therefore. Iminumungkahi ng ordinansang ito na limitahan ang paggamit ng videoke mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lamang ng gabi. Ang sino mang mahuling lumagpas sa itinakdang oras na ito ay maaaring ireklamo ng mga kapitbahay nito at maaaring pagmultahin ng 1,000 piso at pagkakakulong ng hindi higit sa 6 na buwan.
Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng pole vault, magandang ipinakita ni Filipino pole vaulter EJ Obiana sa kanyang unang tournament matapos ang 2024 Paris Olympics. Nagtapos kasi ito sa ikatlong pwesto sa Lausanne leg ng Diamond League sa Switzerland. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang Filipino pole vaulter at world number 3 na si EJ Obiana sa Lausanne leg ng Diamond League sa Switzerland. Ang kanyang unang kompetisyon matapos ang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Matagumpay nitong naabot ang 5.82 meters sa kanyang unang attempt, kung saan tied ito sa pambato ng Norway na si Sondre Guttormsen at kay Curtis Marshall mula Australia. Sinubukan ng 28-year-old pole vaulter na maabot ang 5.92 meters, pero nabigo ito sa 3 attempts. Nakuha ni world number 1 at Olympic gold medalist Mondo Duplantis ang first place nang maklear nito ang 6.15 meters. Habang pumangalawa naman si world number 2 at Olympic silver medalist Sam Kendricks mula USA. Kasunod nito, inaasahan ng agad pagbabalik aksyon ni Obiana para naman sa Celestial leg sa Poland na gaganapin sa August 25. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May paglilinaw ang binansagang Divine Diva na si Shasha Padilla tungkol sa kanyang kalusugan. Matapos kasi ang kanyang operasyon sa Singapore, may lumabas umunang balita na mayroon siyang rare kidney disease, bagay na pinabulaanan ng veteran singer. Ang paliwanag ni Shasha Padilla tinutukan sa Showbiz Report na ito. Agad pinabulaanan ni Shasha Padilla ang kanya umanong pagkakaroon ng isang rare kidney disease. Ginawa ng singer-actress ang post kasabay ng health update na bumubuti na ang kanyang kalagayan matapos magpa-opera sa Singapore. Paglilinaw ng binansagang Divine Diva, sumailalim siya sa robotic left ureteric reimplantation and insertion of left DJ stent. At wala raw katotohanan ang nabasa nitong ulat tungkol sa kanya na mayroon umano itong di pangkaraniwang sakit sa bato. Magunita na unang ibinahagi ni Shasha ang kanyang ilang taong paikipaglaban sa sakit na UTI o urinary tract infection dulot ng pagkakaroon ng mega ureter, kung saan higit anya sa normal na sukat ang kaliwang bahagi ng daluyan ng kanyang ihi mula kidney patungong pantog. Ang veteran singer, nakatakdaan niyang bumalik sa Singapore sa Setyembre para sa isang follow-up procedure. At matapos noon, looking forward na itong makabalik sa paglalaro ng badminton at pagtatanghal sa entablado. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap nating balita ngayong araw po ng Huwebes. Ako po si Miss Karen O. Yung sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes. Nako, get well soon, Yuel. At magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.